posisyon. Kinakailangan mo ng pera para sa kanino? Para sa panunuhol mo sa kung kani-kanino. Ito. Yan ang sinasabi ng mga nagdaan na pong pamunuan na inoobliga sila na mag-remit. Kasi kung gugustuhin ng gobyerno po na ito po ay i-computerize, noong pa po nangyari yan. Tsaka yung PPP. Dito sa bansang ito, kapag mayroon pong bilyones na halaga ng kontrata, sigurado may kontrobersya. Sa LTO, ganun din. Di ba nag-aaway-aaway sila doon din po sa computerization nito? Bakit ho ito isinasa privado, girl? Kasi walang pera ang gobyerno. Walang pera gobyerno, ha? Ito ho yun eh. Di po ba? Kaya pag pinag-uusapan natin itong ninanakaw nila na bilyones at trilyones na kasama ito. Oo. Praise God, thank you. Okay. So, Madam Chair. Yes, Mr. Chair. Saan mo unang gustong simulan ng talakayan natin ngayong umaga? Hindi, una po sa lahat, ilang araw na lang bago magpasko, girl. Ilang days na nga lang ba before Christmas? Eto na mga kapatid. Meron It's 28 days. 28 days to go before Christmas. Okay. Hindi na kasi yan ang binibilang nila. Binibilang na talaga nila kung ilang araw pa ba bago may mga papanagot na malaking isda. Talaga itong aking baby girl. Iba na talaga siya. Ang kanyang focus ho talaga ay ang kapakanan ng ating bayan. Tama yan, girl. At sa lahat ng ating nakikinig ngayon, dapat po ganun po talaga tayo. Magmalasakit po tayo sa kahihinatnan ng ating pong inang bayan. So sa mga nagtatanong, ilang araw bago magpasko, 28 days at ilang araw na lang po mga kapatid, magmula nang ito'y pumutok na balita, hanggang ngayon po ang hinahanap po nila ay matatabang isda. Ang hinahanap po ng marami, sandali lang, sino-sino yung mga yan na na-mugshot ninyo? Ang hinihintay nilang mugshot daw po ay yung mga starring dito. Mga kapatid, sino ba mga starring dito? Di yung mga proponents nga po, di ba? Si Chacha, alam mo, maganda na bring up mo yan. Bakit, Kasi, girl? halimbawa na lang yung mga kasamahan natin dito, yung ating mga makeup artist, hairstylist, sabi nila, Ma'am Cha, sino ba yung yung mga na-mugshot na una? Parang di namin kilala. So, in-explain ko. Sabi ko, ito yung mga konektado sa Oriental Mindoro, sila daw muna ang inuna. Pero bakit sila? Kasi sa mga nauna daw na nabalita, hindi naman ito yung mga inaasahan nila na mamamugshot. Sabi ko, wag ka mag-alala. Yan din ang tanong namin ni Manong Ted. Nasaan na yung mga nasa una sa balita? Kasi kung matatandaan natin, dun sa revelation ni Senator Ping Lacson, Bulacan eh. Di ba? Bulacan ang naitopic niya. Ay, Bulacan na may pinakamalaking budget sa flood control. So, yun ang tanong nila. Ba't nauna yung Oriental? Oo nga daw. Kasi po, kailangan talaga ng magkaroon na ho ng mga mugshot, no? Para mapahupa daw ang damdamin ninyo. Pero mga kapatid, tandaan din po natin na ang lahat ng ito ay nagsisimula dito po sa mga nag-aalutaga, naglalagay po ng budget. Pero, wag natin kaligtaan din, na hindi po makakakolekta itong mga magnanakaw kung wala ang nagre-release ng budget. Kaya in the light of the statement of the President na malaman dun po sa resignation ni Ma'am Amena Pangandaman, ang tanong natin dito ano ang susunod sa ICI? Papatawag niyo ba si Ma'am Guys Amena sa Senado? O siya ba'y masasama ng investigasyon ng Ombudsman? Opo. Kasi nga, ang sinasabi, hindi ho naman without, hindi natin sinasabi na nakinabang siya rito. Pero maganda rin po maiklaro niya ang kanya pong mga papel. Kasi girl, tandaan natin merong insertion. Sinasabi daw po na bahagi siya doon sa insertion. Sa testimonya po nitong si Zaldico. Oo, and then sinasabi din ni Presidente para daw hindi maka-impluwensya sa investigasyon, kaya nag-resign o tinanggal. Oo, pero ang tanong nga dito, kailan pa ito na sinasabing para bagang kapag po may proyekto, ang bilis ng release ng DBM ng pera. Yung bang mga malalaking releases, wala ba siyang approval doon? Di ba? Good point, good point. So, kumbaga, kung may proponent, may taga-release sa mga pondo. request ng Proponent. Yan, Tama. Okay. Sino to? Okay. Kaya nga ito ang tinatawag na biggest scam in Philippine history. Sa totoo lang po, hindi na ho natin Diba? malaman. Ano ho ba ang kanilang diskarte ho dito? Sino ba ang kanilang uunahin? Sino ba ang kanila pong Pero alam mo, ang klaro dito, sa laki ng halaga na iniuugnay sa flood control,
Hindi pwedeng yung mga na-mugshot lang ang may kinalaman. Sige. Sure ako. Sige. Merong mas mataas. Ang tanong, kilala mo na ba kung sinong mastermind? Medyo meron na akong inclination. Oh. Marami sila. Ayun. Okay. Bago tayo mag-short break po at tumunghay sa isa pang importanteng panayam, pwede bang klaruhin na natin to ng totohanan tong issue sa customs na yan, mga kapatid? Di po ba? Bata pa po tayo, pinag-uusapan na yan, computerization na yan dyan, digitalization na yan dyan. Saan ka naman nakakita? Walang CCTV. Mismo doon sa loob ng customs po para doon sa pagbabantay sa mga, alam nyo na, galawan doon sa loob, pati sa mga ports nila. Kasi nga, ang usap-usapan, sinasadya. Kasi po, pag meron yan, wala nang dilihensya. Magkano At Korean? ang mga nakaupo sa gobyerno, ginagawa itong source nga po para sa kanilang hindi lang po sa kita. Hindi lang po mga kapatid, doon sa kanila pong pansariling mga komisyonan o kitaan o korupsyon, girl. Kung hindi, sa pangangailangan nila ng pera sa ilang kanilang mga operasyones. Alam niyo ho yun, halimbawa, ang isang gobyernong nalalagay sa alanganin ng posisyon, kinakailangan mo ng pera para sa kanino? Para sa panunuhol mo sa kung kani-kanino. Ito. Yan ang sinasabi ng mga nagdaan na pong pamunuan na inoobliga sila na mag-remit. Kasi kung gugustuhin ng gobyerno po na ito po ay i-computerize, noong pa po nangyari yan, tsaka yung PPP. Dito sa bansang ito, kapag mayroon pong bilyones na halaga ng kontrata, sigurado may kontrobersya. Sa LTO, ganun din. Di ba nag-aaway-aaway sila doon din po sa computerization nito? Bakit ho ito isinasa pribado, girl? Kasi walang pera ang gobyerno. Walang pera gobyerno, ha? Ito ho yun eh. Di po ba? Kaya pag pinag-uusapan natin itong ninanakaw nila na bilyones at trilyones na kasama ito. Oo, sa ninakaw sa atin. Ito pong pag-aayos sa mga sistemang ito, saka naman nakakita, isa sa pinagkukunan ng pera ng Estado, walang pera para sa kanilang computerization. Ang hirap paniwalaan, girl! Oo nga eh. Kaya nakita mo yung reaction, sorry, hindi ko po napigilan. Raw reaction po yung talagang walang CCTV? Hindi Sa mga bahay nga natin, meron sa BOC, Di wala. ba, girl? Oo. Ito ho yun eh. Parang ayaw talaga nila Saka naman nakakita, na matigil ang LTO. kanilang racket. Oo, wala din pera pero isa po sa mga nagbibigay din po ng remittance sa gobyerno sa kita sa LTO. Hindi po ba ang kanilang katwiran laging walang pera. Kaya nga kahapon isang araw nabanggit ko yung katotohanan na ang PGH po kailangan ng Cancer Institute. Pero sa kawalan na naman ng pera ng gobyerno, pribado na naman po ang magtatayo sa halagang almost 10 billion. 30 years ang kontrata. So ano ibig sabihin yan? Kapag nagtayo yung pribado, mag-operate man dito ang PGH, obligado kang maningil sa mga pasyenteng Pilipino, pambayad sa... Wala bang 10 billion ang gobyerno? Ilang araw lang pong delivery sa basement ko ng isang hotel yan eh. Oo. Ano ka ba? Ang delivery nila ay tagto 2 billion pesos sa isang araw. Hindi ba? Alam nyo, ito yung malaking insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. O halimbawa, girl, baka hindi nyo pa ho alam. Di ko ho alam kung ito na pag-usapan na sa budget hearing. Alam mo ba na uutang na naman po ang gobyernong ito ng halos 37 billion para ponduhan po ang pagbibigay ng cash assistance sa mga benepisyaryo ng 4P. Get ready for a new look, new feel, and a brand new trading experience. Po ang pagbibigay ng cash assistance sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Bakit? Wala na namang pera gobyerno. Napag-usapan nyo ba ito sa budget hearing? Sa pagsalang po ng DSWD budget? Ito mga kapatid ay mismo inireport na po. Oo. Nakakailanganin po na naman ng gobyerno ng uutangin pera para po sa 4Ps. Pero yung pong kanila pong pondo para po dito mga kapatid sa MAIF nila, ay mas nilakihan pa sa
sa kasalukuyan pong proposed budget. Oo, At yan po dinagdagan. inireklamo nito pong mga grupo, mga kapatid, ha? Oo, na nagtataguyod ng kapakanan ng ating kalusugan. Oo. Saan ka naman nakakita? Ang una pong proposal, 24 billion. Ginawang 49 billion. Oh. Mas malaki pa sa kakailanganin daw na pera para po sa 4-piece. Anak ka ng... Alam nyo, di ba? Sorry po ito magpakatotoo po tayo dito sa katwiran lagi na walang pera gobyerno Anak ka, bakit? Kailangan nilang ponduhan ang alin? Itong MAIF, itong mga guarantee letters ng politiko. Kailangan nilang ponduhan ang AX. Kailangan nilang ponduhan ang TUPAD. Kailangan nilang ponduhan yung mga binibigay na ayuda sa mga Pilipino para palabasin na sa mga Pilipino na may ginagawa gobyerno, na may benepisyo na kukuha mula sa gobyerno. Ito po yun. Disguise. Pag babalat kayo na kunwari may tinatanggap yung masang Pilipino, ay kahit pa paano nakatanggap ako ng pera galing kay ganito. Kahit pa paano nakakuha ako ng guarantee letter kay ganito. So yung utang na loob doon sa politiko. Pinalalabas po na may natatanggap sila, pero ang mga middle class, ang karamihan talaga sa atin, nga. Oo, kasi napagkakaitan ka ng medical services, ng maayos na edukasyon, etc., ng ating mga commuters sa ating train system, etc., dahil dito sa mismanagement ng pera ng bayan. Nanyo, Birahe. na-miss nyo ako? Na-miss nila yung mga birahe na yan. Magpakatotoo po tayo dito. Mga anak ng... Ay, anak talaga. Nakita mo yung- Anak ng buhaya. Mga anak ng buhaya. Anak kayo ng buhaya. Mabuti pa nga ang buhaya pag nabubusok, tulog na Hybrid ang mga buhaya dito sa Pilipinas. Anyway, anak ka sige. na. Sige, sandali po lamang. Pahupain po natin ang Kita mo na, sabi ni Sec Vince, Ano? ang sige. corruption sa DPWH, dekada-dekada. Dito rin, ang padrino, dekada-dekada. Na meron daw isinusuro yung ilang grupo sakaling maalis sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Ano po ba yung sinasaad po sa atin pong batas kung sino ba ang dapat mamuno, paano ba matatanggal yung opisyal, lalo na sa pinakamatas na posisyon, what if kung ibabakante nila, kung magre-resign or ano ba, attorney, na dapat malaman po ng ordinaryong mga Pilipino? Siguro ang dapat nating pamantayan palagi ay ang ating 1987 Constitution. No? Una po sa lahat, malinaw yung 1987 Constitution natin, Admar, na ang succession sa pagkapangulo ay isang saradong proseso na hindi ito pwedeng likhain o palitan ng anumang tinatawag nila o tinutulak nilang Transition Council na hindi nakabatay sa saligang batas. Dahil kung may bakanting position sa pagkapangulo, alam natin, under the constitutional succession, kung sino ang papalit, ang pangalawang pangulo. So yung isinusulong na Transition Council, walang constitutional anchorage yan, Admar. Walang democratic mandate. At lalong walang legal na personahe na humawak ng kapangyarihang pampamahalaan. So ito ay maaring magbukas katunayan ng tinatawag kong constitutional crisis at power vacuum na mas delikado kaysa sa alinmang panawagan ng pagbabago. No? Pangalawa, tandaan natin na dapat nating kilanlin ang yung panganib na nasa harapan natin ngayon. Dahil maraming kaliwa, radikal, o grupo na tumutulak itong sinasabi mong transition, no? Na hindi batay sa prinsipyo, kundi batay sa political survival. Yan ang nakikita natin, kanya-kanyang hila sila, no? At sa aking pagsusuri, no, ito ay nasulat ko sa aking mga artikulo, Admar and MJ, ay pumapasok yung transactional politics, no? Hindi isang ideological na paninindigan, kundi pagtatangkang manatiling may impluwensya sa gitna ng malalim nilang pagkawala ng suporta sa taong bayan. Ito ang ginagawa ng kaliwa, no? So, may panawagan man tayo na Marcos resign, ito ay bahagi, no, ng malayang pamamahayag, ngunit ang paglikha ng Transition Council bilang kapalit ay extra constitutional yan at hindi dapat tanggapin bilang alternatibong pamahalaan.
Opo, dito naman po sa issue po, attorney, na kasi naalala ko dati, meron ding suggestion si Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign lahat tapos magkaroon ng election. Pwede ba yon? O para at least once and for all, involved dito yung taong bayan. Talaga kung nilalabas nila yung isyong ganito, yung sa succession, what if mag-ano na lang, snap election, pwede ba yon? Well, po pwedeng tumawag ng snap elections, pero nakikita ko pa rin mas practical at mas compelling na dahil tayo ay constitutional democracy, hindi tayo banana republic, malinaw yung batas na ito, malinaw ang ating saligang batas, no? Itong ideya ng snap elections, kahit nung panahon ni Marcos, ginagawa nila yan. Pero anong basis to call for snap elections? Dahil sa panganib na hinaharap ng taong bayan, dahil sa national scandal ng flood control, at of course yung capacity, mental capacity ng ating Pangulo, na kung saan ay tungkulin ng ating Pangulo bilang head ng executive body, tagapagpaganap, no, na ipaalam sa publiko ang kanyang kalagayan. Dahil obligasyon ito, bagamat kanina nababanggit ko kay MJ na although hindi nakasulat yan sa saligang batas na kailangan mo ng hair follicle drug test, may obligasyon ang presidente, no? Sang-ayon sa Article 7, Section 1, na itong obligasyon na ito ay batay sa public trust, na kailangan ipaalam yung kapasidad ng isang pangulo at pagkilos, no? Napakahalaga nito, lalong-lalo na tayo ngayon ay nasa bingit ng pagguho ng ating demokrasya at ng ating pamahalaan. Tinutulak itong Transition Council na ito dahil sa mga ganitong situation. Pero ang pinaka magandang panawagan natin ay hindi tayo mag-create ng extra constitutional bodies or komite or civilian military junta or short of a coup d'etat, dahil meron tayong saligang batas at malinaw naman kung ano yung constitutional succession. Yun lang ang dapat ilaban. Lalong-lalo na yung ating mga batas, ang manggagawa ng batas, senador, congressman, nakaupo kayo dyan, sundin nyo ang saligang batas. Napag-uusapan itong mga ganito, kumbaga pagbabago ng liderato, attorney, sa gitna po ng krisis sa kinakarap ng bansa ngayon patungkol sa korupsyon, no? Ito ba ay patunay or parang senyales o parang tawag nito yung senyales na may problema sa governance, mahina na, unti-unting hindi na nagiging matatag at meron na pong mga simptomas yun ng ito po yung mga simptomas na nangyayari ngayon. Tama yan, Admar, no? Kasi itong nangyayari nga at itong nakikita natin na simptomas is a confirmation na hindi humihina ang governance. There is a failure of governance, no? Kahit sa ang pagsusuri natin, halimbawa, itong nangyayari nilang pagresolba sa skandal, no? Paano mo ngayon hahabulin ang mga tauhan na nasa ibaba, samantalang ay ang primary architect ng tinatawag natin na dapat managot sa pambansang budget na ito na skandal ay nililigtas mo sa pananagutan. Hindi po pwede yan, no? So linawin lang natin na itong selective urgency na nakikita natin, may mga hinahabol, samantalang alam naman natin kung saan nagsimula ang budget scandal na ito, magmula sa NEP or National Expenditure Program, yung Department of Budget Process, review, BICAM oversight, at presidential signing. So, paano mo ilalabas ngayon yung conspiracy na hindi lang ito sa kamay ni Saldico, hindi lang sa kamay ni Romualdez,
But it goes beyond that. It goes to the primary responsibility, katulad ng binabanggit ninyo sa inyong programa, at sa marami ng sumulat nito, ang primary responsibility sa budget at ang nangyari ito ay nasa Pangulo. Opo, good evening sir, si MJ po ito. Sa usapin po ng korupsyon at usapin po ng mga ugong-ugong ng leadership change, batay po sa ating 1987 Constitution, Attorney, ano po ang role dito ng Armed Forces of the Philippines? Well, tandaan natin sa Article 11, no, Section 4 ng saligang batas natin, ang militar ang tagapagtanggol ng Estado. No? Mahalaga yung tungkulin niya upang bigyan ng proteksyon ang sambayanang Pilipino na hindi magkaroon ng power vacuum, hindi yung siya ang maglilipat at maging arbiter ng political power. Iniiwasan yon sa ating saligang batas dahil malinaw yan na civilian supremacy ay nananaig pa rin. No? So, yung bilang tagapagtanggol ng Estado, malalim yung role niyan. So, halimbawa, malinaw yung mental incapacity or pagkalulong sa droga at itong seryosong aligasyon nito, anong dapat maging role ng military? Well, dapat kausapin ang hindi lang yung kabinete, kausapin si presidente at magkaroon ng tamang pagsusuri. Sila mismo pwede nga mag-demand ng hair follicle drug test bilang panimula. Kasi katulad ng kanilang obligasyon, kung itatanggol mo ang Estado at ang karapatan ng sambayanan, ay kinakailangan manatili ang seguridad. Dahil katulad nung lagi nating binabanggit, kung ikaw ay private citizen, yeah, fine. Ikaw ay umiwas sa hair follicle drug test. Pero kung ikaw ay Pangulo, hindi. Iba yan dahil nakataya ang pambansang seguridad, nakataya ang trust ng taong bayan, at nakataya ang ating saligang batas.